Good morning. Pasensya na kayo sa hindi pa masyadong aircon no? Purihin ng Diyos dahil may development, may kaayusan unti-unti. Amen? Kaya nga pinagawa ng Lord yan sa inyo para mayroon kayong kapanatagan, mayroon po kayong kagalakan, nakaupo kayo diyan ng maayos, magkaroon kayo ng katiwasayan ng kaisipan, dahil po ito po igawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang himala. Amen? Kaya stay put lang po tayo lagi na mag-isip na ito po hindi gawa ni pastora, hindi gawa ng sino mang tao. Gawa na po ito ng Diyos na gumamit din ng mga tao. Amen? Dahil hindi nagawa ito kung wala po ang kapangyarihan ng Diyos. Every day of our lives, narito po kami. Although nakakapagod, pero hindi naman tumitigil ang Diyos magbigay ng sigla at lakas sa ating mga buhay. At salamat din sa mga ginagamit ng Diyos na sa kabila ng init, mataas, matarik. Matarik dun sa taas Kahit may naramdaman yung gumagawa, tuloy-tuloy po sa buhay Panginoon ng asawa po ng ating kapatid dito. So, more prayer also sa mga nagagawa, gumagawa, dahil without them, Okay. Without them, hindi kita papagalitan kahit huli ka. Love na love ka ni Pastora. So, yun po yun. So, nakita niyo po, may development at more coming. Di ba? Parang walang nagpalakpak dyan. Matuwa naman kayo, magalak naman kayo. Dahil po ang Diyos po hindi nagpapabaya. Hindi kayo nakapaniwala, ito lang, nakadalamdaang libo na tayo, mahigit. Saan galing yon? Sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Imposible ba? May-ari ng langit at lupa ang ating Panginoon. Last year, kaya exhortation parang to. Last year po, parang ayaw natin paggawa, ilang tao na pong kinausap natin. Hindi kaya kasi nagpalista. Yung pera natin, karampot. Wala tayong pang labor, wala tayong iba pa. Sabi ko, Lord, yun nga pag naghihimas na ako ng hindi riyas yung dingding dyan or yung yan. Lord, gusto namin pagawa to pero wala kaming kakayanan. Nakuha niyo po ba? Po lang, Lord. Sa iyong kabutihan, kahabagan, mangyari ang kalooban mo. Yun nga yung the prayer of a righteous one avail much. Hindi lang naman si pastora ang nanalangin Kayo rin po nanalangin maging maayos ang inyong bahay panambahan. Amen po ba? Sabi nga ng iba, may supporter tayo ng mga foreigner. Wala po. Ang supporter natin ang dakilang Diyos na may-ari at nang lumalang ng langit at lupa. Kaya pinasalamatan ko rin niya, ito po yung pamilya. Salamat sa inyong mga cousins, sa inyong friends, sa inyong pamilya. Isa-isahan ko ba yung mga nagkaloob, nagbigay? Hindi na siguro, pero isa sila sa mga bahaging malaki nagbigay rin dito. Sa mga pamilya ko, kamag-anak ko, mga anak ko, salamat din po. Dahil hindi sila natutulog. Maya-maya, maga, gabi, Mama, may pambayad ka pa? Mama, mayroon pa ba kulang? Naintindihan niyo po? So yun po yung isang pinasalamatan ko. Your prayer is more than enough na mangyari ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. Amen? Salamat sa buhay ni Brother Rosbol at saka ni Sister Sai. Nakakuha na rin sila ng sarili nilang mansion. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? Kasi for 3 weeks, kung walang tulugan ng mga bata, nakahilera din sila diyan sa kalsada kasama namin. Kasi hindi sila makapasok kasi may nag-wielding, may nalalaglag, may nagbabaklas. Paano makatulog ang sa kanilang murang gulang na kaisipan? Pagpasok nila, dumi-dumi ng kwarto nila, nandoon lahat na alikabok at saka mga debris na doon. So my heart also concerned for their health. Kaya kailangan natin maghanap din ng kanilang matutulugan na sila ikampante dahil nilala rin sila ng Diyos sa ating mga buhay. So okay na sila ngayon doon. Ang pinapagawalan ng Lord sa inyo, be diligent, pray, at gawin yung tama. Hindi kayo iwanan ng Diyos. Iwanan kayo ni pastora,
Pero hindi kayo iwanan ng Diyos kung totoo kayo sa Diyos. For all people here. Kasi ang tao po, nagbabago po ang isip yan. Ang tao po ay pabago-bago ng desisyon yan. Pero pag ang Diyos nangako, may pangako, hindi yan sisirain sa'yo. Between you and the Lord. Kasi alam ng Lord ang sincerity ng puso mo, ng isip mo, ng buhay mo, how you follow the Lord your God. Amen? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dama ko yung presence ng Lord. So yun po yung isang bagay na matutunan ng bawat isa dapat sa lugar na ito. We are not religious people. Masyado tayo religyoso, kandado. Ang gawa natin, mali naman. Hindi tayo ganyan. We are religious sa paglilingkod sa pagsunod, not only a believer. Sino na nakakilala sa kay Jesus? Sige po, taas natin kamay. Sino si Jesus? Sige, taas mo na lahat ng kamay. So, kilala nyo si Jesus. Amen. Kayo po by believer. Amen. You believe in God. How about you are a follower? Are you? Anong kaibahan ng believer at follower? Saan ka dito? You believe in God, pero hindi ka sumusunod. Anong kaibahan? Yun po ang maraming religious people. May reliyon, pero walang tamang relasyon sa Diyos. Why I'm saying this? Kasi kung may relasyon ka sa Diyos, gawin mo ang pinapagawa ng Diyos to obey and follow His instruction in your life. Dahil ang Diyos po, hindi talaga pwedeng baliin mo kanyang instruction dahil po ito itatama at itatama iyong pamumuhay. Amen! Kaya yun po isang bagay na for so many long years serving the Lord, sige po, pasok. Hallelujah. Pasok mo yung mga upuan pa sa mother. So yun po isang bagay na naniniwala ba kayo? Bakit po wall to wall na tayo? Darating pong araw, puno na po yan. Darating di po, ipupuno yan ng Diyos. Kaya yun po, hindi gagawin ng Diyos ito kung wala siya panukala at plano sa lugar na ito. Aalis man ng iba, dadagdag at dadagdag ang Diyos sa lugar na ito. Nang totoo na sumusunod, a follower of Christ. Hindi lang believer. You believe in God but you don't follow, wala po yun. Iba po yun. Amen po ba? Yun po yung ibig sabihin. Kaya, akala ko hindi magawa kasi kulang kulang. Pero isang kalabit lang ng Lord ng mga puso na totoo. For example, di mga family, isang salita lang. Sabi, friendship, mayroong pinapagawa ng church sa amin sa Pilipinas. O sige, friendship, wala na agad tanong. Naintindihan niyo po? Hindi bang Diyos yan nag-abot ng puso? Oh, magbigay kayo mga pamangkin ko, mga kamag-anak ko. Wala reklamo, kaagad. Salamat po sa buhay ni Sister Jean. Amen. Sa kanyang connection din. Sa asawa niya, sa kanyang pinadala niya ng mensahe. Nakuha niyo, kaagad tumugon. Pastora, sorry kasi wala kaming pera O, hindi pera yung usapan Yung puso na nagpapalaga patungkol sa Diyos. Lahat naman tayo may pangailangan po, di po ba? Everyone here, we need to eat, we need food, shelter, and clothing, right? Pero if there is priority, pagpatungkol sa Diyos, put first God first. Kasi susunod niyang yung nawala sa yung piso, 100 piso ang ibabalik ng Diyos sa'yo. Amen? Why I'm saying this? Experience natin yan For the past few days nang sinabi na, Pastora, sabi po may auditor tayo, treasurer rito na, kailan 10,000? Dagdag na naman pamili? Oh, bayad daw na, ha? Sabi ko, Lord, nandun worship na naman. Mama, ganito, ganon. Sabi ko, thank you, Lord. Nakuha niyo po ba? Always give thanks and everything. Kasi yung treasurer natin, auditor natin sumasakit na ulo Pastora, na naman? May order na naman ganito. So, magkano bakal? Hello? Magkano ang
Lahat po yan, bawat segundo, may pangangailangan. Pero salamat sa Diyos, hindi nagkukulang. Hello? Wala pa nga kayo ambag eh, hindi pa nagkukulang. Ano kaya kung mag-ambag tayo? 3 semento lang pwede na sa mga hindi pa nagbigay. O gusto mo 10 na. Sa pilitan ba yan, Pastora? Hindi naman. Gusto ko rin kayo mapagpala. Naintindihan niyo po ba? Mahal bang simento? Bakit kayo nagrereklamo? Kung gusto niyo, bakal na lang. Yun, kailangan natin graba, simento, buhangin, para alam niyo ano pang susunod gawin after this. Slab na po yan, buhos yan sa slab sa unahan. Kwarto na yan sa likod para wala tambay lagi dyan. Tutulog kasi gawang ko kwarto, baka gusto matulog dyan na lang lagi. Naintindihan niyo po? The same at the back. So nakuha niyo po. Para yung mga bata, pag may bata tayo, mayroong magagamit sa likod. So may architect, may engineer. Wala pa professional fee yan. Naintindihan niyo po? So yun po, marami pong susunod na mangyayari. Pray for us na God will give us good health also every day na rito kami. Si Kuya nga, pang-gasolina reklamo niya rin eh. So may mahal ng gasolina, dito araw-araw sinusundo nanay niya. So yun po isang bagay na kung hindi niyo alam, being a part of this church, being a member of body of Christ, you have also a concern for each and every one of us through your prayer. Amen? Hallelujah. Kaya nandito po kami. Amen? Kaya hindi po kami nawawala dito. Pag pagod na si Pastor, sabi ko, uwi na tayo. Umiikot na yung bahay. Uwi na, ihatid naman kami kagad ni Kuya, balik. Mga 1:00, 2:00, 3:00. Larga na. Pero kasi 4:00, gising na po. Prepare kami ng mga dadalhin din dito. So kung alam nyo lang po ang biyaya ng Lord sa atin, hindi natutulog ang Diyos. Kayo nandyan lang, malalapit oh. Wala kang ginawa sa cellphone nyo, laro. Pumunta, mag-akot ng mga basura. Hindi niya. Salamat sa buhay ni Brother AJ. Naging latero nga, sabi ko dyan. Kung ano-anong yung tulong din sa tito niya. Sila, namentura din sila dito. Sister Gina, nagpintura din niya. May picture, may ebidensya yan. May recognition ka, certificate of... Naintindihan niyo po? Yun po yun. Pero ang magandang recognition mula sa Diyos. Amen po ba? Hindi man kilala kayo ng sino man na gumawa dito, kilala kayo ng Diyos, natutuo kayo sa harapan ng Diyos. Kaya, I pray na you understand marami pong mangyayari pang project. Kasi po, yun na po yung God's perfect time na ginagawa sa atin ngayon. Amen po ba? Kaya, glory to God. Susunod na panahon, hindi na yung simento lang. Medyo madulas-dulas niya siguro. Nakuha niyo po ba? Ay, stay put lang kayong mga worship team. Kakain tayo sa labas. Labas ng pinto. Yun po yun. So, glory to God. Amen po ba? Yun, pinapangiti ko lang kayo kasi, yun po, anything that you want to help in this church, welcome po tayo. Amen? Kaya, pray for each other, for one another, at sa mga gumagawa, na matagumpayan din nilang init, ang pagod, walang pahinga. 6:00 kagabi, na panapanood ko pa sila, 6:30, nandito pa po, doon sa tuktok. Wala man si Pastora, pero nakikita ako kayo. May CCTV kakala nyo. Nandito kayo, di ba? Si Rosbull, nandito, Sir Jean. How about the rest? Hello? Paglinggo lang ba tayo makisama or magtipon-tipon? This is for God's glory. Amen? Glory to God. Kaya purihin ang Diyos. Kamusta si Rosa? Umalis na ba? Nandyan pa, saan mo pinatulog? Doon lang. May isa tayong attendee na bago lang dito. Pinaalis na sa barangay, pinatira. Uuwi sila probinsya, kailangan ng 22,000 para lang makasakay sa barko. Barko ba? Hindi pa rin kasi kulang pera nila. Ngayon, sa ilalim na lang daw sila ng dyan, nakatira. Kung saan-saan. Ayaw din natin mangyari sa atin yan dito. Amen? Na walang natitirhan. Kung may paupahan kayo daw 5,000, may 5,000 sila. Ano? Mayroon ba kayo? Yun po yun. Pero isang buwan lang sila upa. Kasi wala na sunod pambayad. Yun mahirap po tayo na mahiwalay sa Diyos eh.
Habang ngayon, kilala mo ang Diyos, sumunod ka sa Diyos. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Hindi lalapit ka sa Diyos dahil wala ka na malapitan. Yun po ang susi. The more you know the Lord, the more you obey and follow, then the Lord will put together goodness in your life and in your family. Amen? Kaya nga, tanong ko, Lord, hindi pa rin ba naunawa ng marami? Ang source of everything is you alone. You are God who gave people chances to come back to Him because you want to bless them. The problem is, walang kaunawaan eh. Lagi sarili. Kaya yun ang nangyayari, marami po ay naguluhan, confused. Marami po ang, bakit hanggang ngayon mahirap pa rin kami? Nung panahon malakas ka, anong ginawa mo sa paanan ng Diyos? Ano po ang ginawa mo? Nagsumunod ka ba? Gumawa ka ba? Tumugon ka ba? Sa panawagan ng Diyos na manumbalik ka sa Diyos. Even though you are professionals, you have businesses. Sa isang iglap yan, mawala yan. But the Lord your God, who is the owner of the universe, will never leave you nor forsake you and will never depart from you and will continue to supply all your needs. Nakita niyo, may mga kapatiran, may mga tao pa palang walang natutulugan? For example, balik tayo sa nangyari sa LA. Those rich people. People na may mansion, people na may millions of properties. Tabi-tabi na rin sila sa bahay, bakasyunan, or rescue center. Wala sila matulugan eh. Kahit mayaman, naranasan nila ngayon dikit-dikit. Kasi bahay nila, tupok. Milyon nila, di natin alam, pero nangyari na rin para sa kanila ngayon na walang matirhan. Kaya, you are blessed here in Arenda. Lupang Pangako, LA. Amen? May natutulugan kayo, maliit man yan, malaki man yan, as long you know how to praise the Lord in your life and give thanks to the Lord, hindi na mawawala yan sa buhay nyo. Kaya ganito na lang si Pastora kasi yung mga, again, every Monday balik na kami sa kulungan magturo. Nabibless ako sa kanila. Parang ayaw na nila ako pahintuin magturo. Yung isang oras na turo, parang ayaw na nila kumurap. Nabubusog sila. Nagkakaroon sila encouragement. Nagkaroon sila ng hope. Kahit tapos na sa kabilang selda, pagtuturo kasama ko mga ministers, yung mayroon pa doon sila sa selda, talagang nakikinig pa rin sa akin. Sa kabila na yun, ha? Kaya paano ka hindi umiyak sa Lord, magsabi, Lord, set them free. Lord, habag mo para sa kanila, gusto na nila makalaya sa gawa ng kaaway, paano sila naging puppet ni Satanas, na sunod lang sila sa kasalanan hanggang napiit sila. So pinaliwanag ko sa kanila yung mga bagay, bakit sila sa loob ng piitan. Yun po mga kapatid, you are blessed because now you are here. Huwag ka na umalis, huwag ka na takbo ng takbo. Lipat-lipat ka para kang paru-paro, grasshopper, paro-paro, para sa lipat-lipat ng church. Dito po ang katotohanan, tinuturo. Hinahayag ang katotohanan, instruction coming from the Word of God, from the Bible. Lakaran mo lang tama, maging matuwid, banal, sakdal na pamumuhay. You have a part in the kingdom of God. Alam ko, galing ka tayo sa iba-ibang, hindi ko sinabi dimension ano ba yun? Iba-ibang ministry, iba-ibang pastor, iba-ibang tagapagturo, iba-ibang church. Pag dito ka na nilagay ng Diyos ngayon, nakita mong truth of the word, stay and remain, the Lord will bless you more. Huwag ka na lipad ng lipad na paro-paro. Huwag ka na ang takbo ng takbo na wala namang humahabol sa'yo. Magpakorek ka lang. Rebuke. And the Word of God, rebuke, teach, equip. Pag yan na sa iyong buhay na, madali kang naturuan, aasenso ka. Hanggang sa kapagtanda mo, wala na. Hinto yan. Amen?
Naniniwala ba kayo? So gawin nyo na sumunod na biging totoo sa harapan ng Diyos. Kasi hindi tayo nagpapagal dito na walang will not return void na ano. Ito lahat po inanda ng Diyos. Bakit kami nanatili tapat sa paglilingkod? Naranasan namin katotohanan sa buhay mula sa Diyos. So, purihin ang Diyos. We go to the Word. Pwede na? Okay. Hallelujah. Can we open our Bible in Genesis chapter 2? Sige, pray po muna tayo again para mas malalim. Tunay nga po, dakilang Diyos, salamat sa kapangyarihan mo, kalooban mo, sa buhay na binigay mo, sa kabanalan mo, sa binigay mong kaunawaan, karunungan sa araw na ito sa buhay ng iyong lingkod, sa mga anak mo na rito na you gathered them, O God, today, to bless your name, to glorify your name, to exalt your name, Lord, to magnify your name. Bless everyone, Lord, na patuloy nilang maunawaan, marinig ang katotohanan, magdala sa kanila sa tagumpay, O Diyos. Kaya thank you for your fresh revelation, Lord God. Ikaw lang nang makapahayag sa kanilang personal, ano man yung nais ipaabot, ipahayag. Let that rhema word, Lord, to reveal to them na ikaw nangungusap sa kanila sa oras na ito. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa kapahayagan mo, sa ebanghelyo mo, sa salita mo, sa presensya mo, O Diyos, lalo ng banal mo, Espiritu Santo, the Holy Spirit itself, who remain sa mga anak niya na nanatiling totoo at tapat sa kanyang buhay. Kaya Lord, again, bless your words. Sa piging na ito namin pagsalusaluhan, pagpalain mo ang salita mo, Diyos, at bawat isa sa kanilang upuan. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name we pray. Ang lahat ng mga anak ng Diyos magsabi ng malakas na, Amen. Can we open our Bible in Genesis chapter 2, verse 8 to 18? 18. So, ito po patungkol sa generation natin, no? Sa paano tayo nagsimula sa ibabaw ng mundong ito. In Genesis chapter 2, yun po ang sinasabi na, ang tanong ko nga sa inyo ngayon, ano bang kailangan mo? Anong pangangailangan mo? Ano ba kailangan mo pa? What do we need? Ano pang gusto mo? Ano pa kailangan mo? Pera? Di ba? Pera ba? Mag-shopping ka? Pera? Kakain ka? Pera? Ano pa? Bibili ka ng ganito, ganire? Pera. So, ano ba talaga? So, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. So, sa umpisa pa lamang, sino gumawa? Gumawa ang Panginoong Yahweh. Yahweh, yun pong Ama, Diyos Ama, the Creator of heaven and earth. Tuloy po, sige. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap na bunga sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. At gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Sa umpisa pa lamang, yung concern ng Diyos, our Creator, the Father, pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy. Ano pa kaya ang kanyang plano at panukala? Anong purpose ng Diyos? Bakit magaganda? Punong kahoy, masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong kahoy nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy nagbibigay kaalaman. So, nakita nyo kagad ang kakumpletuhan ng harden na ginawa ng Diyos. Why? Ito pa ay para sa mga bagay na gusto lang ng Diyos. No. God made these things for His creation. To become beautiful. To become fruitful. Kaagad yun agad ang nasa isip ng Diyos eh. Para sa kabutihan. Nakita niyo, pinatubo niya roon ang lahat ng punong kahoy, lahat, hindi isa lang. Kung buksan niyo yung kaunawaan, karunungan, marami sa inyo na mapag-isip. But then, kung naunawaan mo ito sa simula pa lamang, paano ginawa ang Diyos, ang mga bagay nito, para ba sa sarili niya?
para sa gagawin niya para sa iyo. O, sige, tuloy natin. Umagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito ay nahahati sa apat na sanga. Tingnan niyo gaano katalino ang Diyos. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. So may halamanan, hindi rin pinabayaan ng Diyos na hindi madiligan. Ano pa kaya ang tao? Ito halaman pa lang to. Buksan niyo yung karunungan dyan. Sige, Lord, open their eyes to see. Paglabas doon, ito'y nahahati sa apat na sanga. So, ibig sabihin, mayroon talaga supply. God is a God of supply. Amen? God is a God of provision. Why worry about your future? So, simula pa lang, sinabi na ng Diyos, umagos na noon mula sa Eden ng isang ilog na dumidilig. Hindi pa babayaan ng Diyos kasi creation niya yan. What more you people of God? Amen po ba? Tuloy tayo. Thank you, Jesus. Ang una na kung tawagin ilog Pishon ay umagos sa lupain ng Havila. Lantay ang ginto roon at marami ring bidelyo at batong onesi. So mga stones na ito mamahalin sa atin ngayong kapanahunan, mga ginto. Amen? Pero doon mayroon na. Hello? Kung panahon na yun, kumpleto na lahat, ba't bibili ka pa ng ginto? Nasa iyo na nga lahat. Amen po ba? Sige. Ganon po ang Diyos kabuti sa buhay mo kung totoo kang nakakilala sa Diyos. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinatawag namang Gihon ay umagos sa lupain ng Utopia. Tuloy lang, sige lang, open. Ilog Tigres naman ang tawag sa ikatlong sanga. Umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ikapat na sanga ng ilog, ang Euphrates. So if you notice, church, iba-iba ng lugar, pero hindi na yan ng Diyos na hindi sila madidiligan. Dahil pinalawak niya, pinasanga-sanga niya, para lahat maabot ng kanyang kabutihan. Amen po ba? Sa simula pa lang, church, in Genesis, creation, pinakita na ng Diyos na siya ay makapangyarihang Diyos. Why worry about your future? Why you worry about your tomorrow if you know the Lord your God? Sige, tuloy natin. Inilagay ng Panginoon ng Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangangalagaan. So, nakita niyo, church? May plano at panukala o purpose ang Diyos, bakit ka nilagay dyan? Because the Lord knows everything. Gusto kanyang pagyamanin. Gusto kanyang pangalagaan. Sa iyong kabutihan, sa iyong future, sa iyong pamilya, sa iyong darating na mga henerasyon. Ang nangyari, walang tayong faith. Nawalan tayong pagtitiwala ng lubos sa Diyos. Naniwala tayo sa ating mga sarili na wala naman tayong kakayanan. Kaya bakit ka mahirap? Bakit naranasan mong kahirapan? Wala tayong Diyos na binigyan pahalaga. Pero not too late. You are here already. Hear the word. You need to understand and follow. Not only to believe, but follow and obey the instruction of God into your life. Amen? Kaya po yung nangyari sa buhay mo hanggang ngayon, sa lahat pa kami wala ka ng kagalingan. Sakit pa ikot-ikot lang. Ano po ang kulang? Marubdob na tiwala, pananalig sa Diyos. Follow and obey what God's instruction into your life. Kaya hindi natin ma-question ng Diyos. Bakit ako nagkaganito? Nagsisimba naman paglingkod. Nagsimba ka lang. Wala ka namang ginagawa para sa Diyos. Amen po ba? Ano sabi? Gusto niya pagyamanin at pangalagaan. Ikaw ba ito? May doubts ka pa eh. Nagdududa ka pa. Ang malaga sa'yo, sarili mo lang. Tuloy. Sige po, tuloy natin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa lamanan. Ano instruction? Makakain mo, hindi. Pinagdamot niya ba hindi? Tuloy pa, bakit kaya? Sinabi niya kay Adan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama,
wag na wag mong kakainin ang bunga ngayon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So may instruction, wala. Yun sinasabi nila, puno daw ng mansanas. Kumain kasi ng apple si Adan at Eva. Kaya sila nagkasala. Pero sinabi dyan, wala namang, sinabi ba apple? Pero bakit turo sa katikismo noon ng, di ba sa mga Katoliko? Puno daw ng mansanas. Kumain daw ng mansanas si Adan at Eva. Nagkasala na. So, have you noticed, church? Ito po, binigyan sila ng instruction na huwag mo kainin ito. Lahat kainin mo. Pero itong isang punong ito, huwag mo galawin. Dahil sapagkat na sa araw na kainin mo ito, ay mamamatay ka. So, naniwala sila hindi. Sa instruction. Sumunod sila hindi. They follow instruction or not? So doon nagkamali ang tao. Walang obedience. Walang pagsunod. Binaliwala ang instruction mismo ng Diyos na huwag mo galawin. Yung isang puno lang, tinest lang kanilang obedience. Kung masusunod sila, hindi. Ganon ngayon ang tao sa ibabaw ng mundo, sinabi na ng Diyos, gawin mo lang ito. Gusto niyang ginagawa niya. Ano nangyari? Napariwara siya. Hindi susumunod eh. They don't listen. Kaya ang instruction napakalaga. Di po ba sa school, mga estudyante? Ano sabi ng guro, ng teacher? Mag-aral ka. May test kayo darating na Huwebes. Hindi ka nag-aral kasi hindi ka nakinig. Hindi ka sumunod, hindi bagsak ka. Tama po ba mga estudyante? Hello? Tawa-tawa kayo. Truth hurts. Pero totoo. Sinabi na may exam tayo sa ganitong araw, magbayad na kayo ng tuition. Ang pangbayad sa tuition, anong ginawa? Kaya hindi nakakuha exam. Nagsinungaling pa sa nanay, tatay, nagbayad na po ako. Wala, inuna yung sarili kung ano-anong ginawa sa pang-tuition. Tama po ba? Marami pong estudyante ganyan. Nagbubulakbol. Kala ng nanay, tatay, bayad na, nakakuha ng exam, pero hindi binayad. Nagsuway, hindi. May instruction, hindi. Mayroon. Yun din tayo. Tinis lang si Adan sa Eva, susunod o hindi. So, ano nangyari? Tuloy po natin. Matapos gawin ang lahat ng ito, sino nagsabi nito? Sinabi ng Panginoong Yahweh. Si Father God po ito, ha? Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Ang gusto mag-asawa niya, mag-asawa na. Hindi pa pala pwedeng mag-isa lang, Pero piliin mo yung nakakilala sa Diyos, may takot sa Diyos, tatagumpay ka. Pero kung pinili mo, ayaw magsamba, ayaw magsimba, ayaw lumapit sa Diyos, kawawa ka. Sakit sa ulo yan, sakit sa dibdib yan, pasawa yan. Hindi mabuti na mag-isang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Tingnan mo kung gaano kabuti again ang Diyos. Yung layunin ng Diyos, dito, ang Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. No man is an island. Kahit sa gawain, huwag mong kaligtaan ang pagtitipon. Dahil kailangan ka ng isa't isa. Pwede ba mag-Bible study dahil si pastora lang o si kuya lang, kagsya lang? Kailangan kayo. Para si kuya mapalakas. Nagtuturo siya, pero encourage him also to serve God. Same with Brother AJ. Bata man siya, bago man siya, as long you hear and listen, acceptance na dinayo sila ng Diyos, wala ka ng question mark dyan dahil sinugo din sila ng Diyos. Amen po ba? Kahit matagal ka na, 25 years ka na sa church, bakit di ka na itayo-tayo? Hindi ka gumagawa at lumalakad ng tama at matuwid. Kasi kung tamang buhay mo, tamang gawa mo, ang Diyos mismo ang magtayo sa iyo yan. Pero kung naglalaro ka pa bilang isang Kristiyano, believer ka lang, hindi ka follower, wala. Hindi ka mahubog. Hindi ka ma-equip dahil gusto mo lang nasusunod. Pansarili. Gusto ko kayo tayo lahat, nakikita ko pang kahinaan. Nakikita ko pa yung wala pa rin pagkaunawaan. So ano sinabi?
Hindi mabuti na mag-isang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya alam ng Lord na we need one another. Kahit sa pagkipagrelasyon, kahit sa pagkaroon ng katuwang. Same there sa bawat church. Amen po ba? Tuloy po. Kaya mula sa lupa at lumikha ang Panginoon, Yahweh, na mga hayop, sa parang at mga ibon, sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa tao. Grabe kabuti ang Diyos, ano, mga kapatid. Dinala niyang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang magiging pangalan ng mga ito. So, it means God has given authority His creation. Binigyan ka ng authority ng Diyos, yung dominion na binigay ng Diyos upang pamahalaan ang mga bagay na nilikha rin ng Diyos para sa iyo. So have you noticed na ang Diyos mo napakabuti, ang concern niya, tulong lagi sa kanyang nilalang para mapabuti. So hindi ba ganon? O ikaw, may aso ka ngayon, ang pangalan mo sa aso mo? Brownie. Tutoy. Di ba ba? Tutoy. Kasi, sumunod sa'yo kasi ikaw nagpangalan sa kanya. Yun ang sinabi. Upang ipabaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. So you have authority and dominion kung mayroon mga pet ka sa bahay. Huwag malupit. Amen po ba? Yun po yung pagpahalaga. Ganon din pinahalagahan kayo ng Diyos. So that means, how God is wonderful, faithful and true God to each and every one of us. The problem is, hindi nyo siya in-acknowledge. Diyos siya, pero dyan lang siya. Tama po ba? Diyos ko, pero ginagawa mo yung sarili mo. Gusto. Hindi ang gusto ng Diyos upang mapabuti ka. Amen. Sige, tuloy. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon, kaya nga may maya, ano pa? Bato-bato, periko, ano pa? Agila. So, hindi naman sinabi ng Diyos yung pangalan nila isa-isa. Tao na po yung nagbigay ng pangalan. Ngunit wala isa man sa mga ito ang nagbabagay na makasama at makatulong niya. So tao talaga may partner. So tuloy natin. Kaya pinatulog ng Panginoon, Yahweh ang tao, samantalang mahimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. So nagaling po ang babae sa tadyang ng lalaki. So hindi ang Diyos po talaga kumuha sa tadyang ng lalaki. Kaya nga ang pagpahalaga dapat sa partner natin na lalaki. Kaya pastora kasi ang asawa ko nang bubugbog eh. Minumura ako, pinapalayas pa ako. Nakuha niyo po ba? Pag yan ang dala na sa Lord, hindi na yan gagawa ng mali sa buhay mo. Kaya kung ikaw dalaga ngayon o binata, piliin mo yung may God-fearing life na. Para hindi ka naluluha. Para hindi ka na mabugbog. Kaya isip-isip, hindi na kahit sino na lang pwede. Ang matatalinong anak ng Diyos, hindi kukuha yung bubut. Kailangan niya talaga agila, hindi sisiw. Amen! Pray! Hanggang Europe, may nagpipray. Pastora, pag-pray mo na ako, makapag-asawa ako ng totoo. Nakuha po ba? Sabi ko, sige, tulungan na lang kita mag-pray. Kasi gusto niya partner talaga eh. So, hindi ko rin tinatantanan yan, makakuha na why. Hallelujah. Kaya pinatulog ng Panginoon Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat. So, si Lord pa rin ang nagpagaling. Tuloy po, Kuya Luis. Kaya, ang tadyang na iyon ay ginawa niya ang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. So, respect to one another, lalo na may partner in life, na hindi ka yaw-yaw na babae sa lalaki, dahil po ang respeto o ang honoring na pahalaga sa bawat pagsasama ng mag-asawa. Amen? Tuloy. Bakit mag-asawa ka na ba? Sige. Yun, sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman,
buto ng aking buto, babae ang tinatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya ay kinuha. So, yun po mahalaga, church. Okay, magbigay lang din ako ng kunting Si Pastora, very strong ang personality. As a mother, as a wife. Pero yung respeto ko kay Sir, hindi rin ako makadesisyon kung hindi po ako makipag-usap din sa kanya. Nandun yung pailalim pa rin. Kaya pag sinabi, gusto mo ganito? Pag siya nagsabi, wag. Okay, wag din kasi ayaw niya eh. Pero hindi ko pinapabayaan, mga nanay, asawa rito. As a mother, as a wife, pag ang inyong mga asawa nagtatrabaho, pagod, pagdating awayin nyo pa, mali yun. Hello? Pagdating, bigyan nyo ng pagkain sa lamesa, dapat may sinaing na may ulam na kay sardinas lang yan. Kung nagmula yan sa puso na malinis, siya po ay lalakas. Hindi ka yaw-yaw ng yaw-yaw. Dumating ka sa bahay, yung asawa nandun ka pa rin sa kapitbahay. Nang kapitbahay, ang naging marites. So, nangyari, nag-aaway kayo. Intindihan niyo po ba? Nung panahon na hindi ko pa nakilala ang Lord, pareho kami naglalasing. Malakas kami uminom eh. Pag uwi ang lasing niya, pupunasan ko pa yan. Kuha pa akong timba yan, maligamgam, punasan ko pa yan. Lasinggero naman eh. Hindi pa namin nakilala ng Lord, nandun na rin po yung pagkaunawa. Kaya for 43 years ngayon, di ba? Ngayong taon, same. Parang kahapon lang kami nagsama eh. Kanina lang. So, lang yan, para ma-break yung ating masyado si Pastor. Sige, tuloy po. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila ay nagiging isa. So yung pong sinabi responsibility, responsible ka sa iyong asawa. Kaya umalis ka sa nanay mo, umalis ka sa tatay mo or pamilya mo to have your own family. Ibig sabihin, ang lalaki may responsibilidad sa kanyang asawa o pamilya. Hindi naging pabaya. Kaya ang respeto sa bawat isa napakahalaga. Respect and love is very important to a relationship. Amen po ba? Kaya sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. You are one. God made you to have a partner in life para maging isa sa bawat desisyon. Hindi yung desisyon niya lang nasusunod. Yung iyo hindi. Kailangan mag-usap na maayos. Kaya nga dapat, put Christ in the center of your relationship. Pag wala si Kristo sa inyong buhay, ikaw lang yung nakakilala sa Diyos, siya hindi. Walang pag-iisa dyan. Walang pakikipag-isa dyan. Dahil iba ang kanyang mindset, iba yung ikaw dahil alam mo na ang Diyos. Kaya may gulo. Kaya sabi ko, huwag na mag-asawa pag hindi Kristyano eh. Tuloy, sige po. Kapwa-ubad noon ng lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. During the time na hindi pa sila kumain ng bunga ng puno, ang mga tao ngayon noon ay walang saplot. So, kaya pag ikaw humubad ngayon, parang si Adan at si Eva, sabi ng tao. Pero nahiya ka na ngayon. Namulat ka na. Nakuha nyo? Sige, maghubad ka ngayon, maglagad-lakad ka kasi akala mo si Adan, Eva ka. Nakuha nyo po ba? Kasi walang mali siya during the time. Walang maling kaisipan. Wala normal. Kaya nang kumain sila ng puno ng bunga ng puno, nakita na nila, may warning eh. Doon pag nakain ka ng puno, ng prutas na ito, nagkaroon ka ng kaunawaan sa mabuti at masama. So nakita na nila ngayon wala pala akong damit. Kumuha ka agad ng dahon at tinabunan kasi may hiya na. Doon nagsimula ang kasalanan. Sige po. Noon, hindi pa sila nahiya dahil hindi sila kumain ng bunga eh. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop. Nalilika ng Panginoon Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Iyon na nakapasok na si Satan. Tinawag pa sila para, totoo ba?
So minsan mayroon sa ating testing sa ating mga buhay na totoo ba yan? Totoo ba yung church dyan sa Arenda? Sa Block 18, totoo ba yung nangangaral dyan? Yung babae dyan? Totoo po, wag na kayo mag-doubts. Kasi hindi ako magtiyaga dito sa inyo kundi ako inatasan ng Diyos. Amen po ba? Totoo ba ang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Si Satan na po yung nagbulong. Babae yung nagtuturo dyan, sabi sa Bible. Kung hindi nabuksan ito ng babae, wala ka dito ngayon. Kaya huwag niyo pakinggan yung maling bulong. Ang konteksto ng Bible, mayroon kasi sa Korinto noon, dahil magulo ang Corinthian Pero huwag kang mag-stick doon. Sabi po ng Isaiah, I will pour out my spirit to all the flesh. Bata matanda. At gagamitin ng Diyos para maligtas. Huwag lang kayo mag-text ng konteksto na yun sa Korinto. Kasi, kung basahin mo hanggang New Testament, mga babae na ginamit Nakuha niyo po. Mula pa lang sa simula. Sino bang gusto babae na dito lang lagi? Biro mo, arkitek ka na, engineer ka pa, purman ka pa tuwing araw-araw na dito. Di pala pwede. Bakit pwede naman? Hala, napatayo ang church. Simula pa pinatayo dito 2006. Si pastora pa rin dito, pwede kulang na lang magukay Babae ako, pero napagawa ang church. Umalis na nga ako, ayoko na Bumalik pa rin. Sumusunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya huwag kayong mag-question, ba't babae nandyan? Questionin mo ikaw, lalaki ka, ba't wala ka rito sa palpito? Anong kulang pa? Hindi ka gumawa ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag ka naman ganyan maghusga kung sa basura. Tama ba gawa mo? Ba't ka lagi galit? Bakit ka lagi masungit? Lagi ka gigil na gigil. Lagi kang... So, yung pag gusto maglingkod sa Diyos, dying to self. Death to self. Deny yourself. Amen? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Si Satanas po yun. Kaya ginawa nila, nakinig sila sa Diablo, ano nangyari? Tuloy mo, Luis, buksan. Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Nang malaki pa si Eva, Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, ni hipuin man ang bunga nito. Alam niya pala may instruction, kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. So, nagsumagot pa siya sa ahas. Sige, tuloy. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Yan na. Nakuha niyo po ba? Naintindihan niyo ba yung nabasa natin? Sabi ng demonyo, hindi totoo yan. Sige, mag-inom ka pa, maglasing ka pa, magsinungaling ka pa. Hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Kunti na lang naman kasinungalingan yan. Sige, tuloy mo kasinungalingan mo, sabi ng Diablo. Hindi niya alam na yung patibong na yan, dalaglag na naman siya sa kasalanan. Again, sige po. Sinabi lang yan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kaya, kayo'y magiging parang Diyos. At malalaman ninyo ang mabuti at masama. Grabe yung ng Diablo sa isip, Kaya pag-ingatan yung pag-iisip nyo, na hindi kayo ma-deceive. Kasi sabi ng Bible, even the elect will be deceived. Marami pong mga ngaral, false prophet, tagapagturo, na hindi talaga naunawaan ang tinuturo. Sa palpito lang sila magaling. Pero behind the pulpit, sila po ay deception pa rin sa mata ng marami. Marami ako na nasaksiyan yan. Sige, tuloy. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya, masarap ang bunga nito. So, na-entice na talaga si Eva. Naisip din niya na hanga-hanga ang maging marunong kaya't pumitas siya ng bunga. Pumitas hindi. Sinabi ba apple? Meron? May apple? Wala. Apple. Kumain nito, binigyan niya ang kanyang asawa. Tingnan mo, dahil sa babae, nagkasala yung asawa. Kaya ka mga babae talaga. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Tuloy. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan.
Kung hindi kayo nagkasala ang tao, so hindi mahal yung mga damit, no? Nakubad lahat. Ano? Wala na tayong gastos. Naglalakad ka na, wala lang, no? Walang pansinan. Bakit kaya? Sige. Wala na siguro mananahi, wala na mga clothing. Dahil kasalanan talaga ni Eva eh. Ginawang panakip sa katawan. So, tuloy po, Luis. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglakad sa alamanan ng Panginoon. Ayun na, bumaba na ang Diyos. Yahweh, kaya nagtago sila sa mga puno. Doon na nila nakikita, nagkamali sila, nagkasala. Ganon din po sa ating mga buhay as a Christian. Once we have done wrong, nagkasala tayo, hirap po mag-accept na tayo nagkasala eh. Hirap po yung gumawa ng mabuti pag tayo nagkasala na eh. Kaya doon po ang nangyari na ang marami po ay pumasok na po ang confusion, nagkaroon na ng confused mind. Kung ano ba talaga kailangan mo? Ano ba kailangan mo? Sige, tanong mga sa tabi mo. Ano ba gusto mo? Ano ba talaga kailangan mo? Di po ba? So pag minsan nawala ka na sa hulog o hindi mo na pinahalagahan ang sinabi na ng Diyos na instruction, doon tayo nakapokus sa mga walang kabuluhang bagay. Mga bagay na palamuti o mga bagay na hindi naman mahalaga. So nadideceive na po tayo. Doon tayo na nababad sa buhay na we spend time sa mga bagay na hindi na naman nakakabuti sa ating mga buhay. Yun po ang nangyayari sa marami. Can we open our, in Mark, balik na lang tayo mamaya dyan. Marcos 8:36. Kasi marami po, masyado sila nakapokus sa mga walang kahalagahan ng mga bagay. So, sabi po diyan, ano sabi? Sa Mark 8:36. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. So, gusto na marami maka-abroad. Maging OFW. O tumayo ng magagandang negosyo. O lumipat sa magandang mga institusyon. Pero sabi ng Bible, sapagkat ano bang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ito po ang hindi naintindihan ng marami. You are doing your own. Para lang magkaroon ka. Papasok ka na sa social media na sinasabi, kaya yan, ginagawa ng mga tao para mapansin, maraming likes, maraming share. Pero pagdating sa Word of God, ayaw mag-share. Nahihiya mag-share na siya pa ay Kristiyano pala. Ayaw mag-share ng Word o mag-like kasi baka manakita ng kapwa niyo, kaibigan niya, kalink niya, na siya pala ay born again. Kinakahiya ang salita ng Diyos, ikakahiya ka ng Diyos. Do you hear me? Pero walang kwentang mga bagay o mga bagay na hiyas na sinasabi ng marami nagpapahalaga. I-share pa yan kasi wala namang kwenta yung sinabi ng tao. Wala namang kabuluhan, pansarili lang. Pero sabi nga, sapagkat ano bang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili or kaluluwa. Kaya isipin natin mabuti, ano bang pinalagahan mo ngayon? Ano bang needs mo ngayon? What do we need? Yumaman ka pa ng gusto? Magkaroon ka limpak-limpak na salapi? Magkaroon ka ng maraming account sa bangko? What profit a man, even he owns the whole world, but loses his own soul? Yun po ang dapat nyo unawain, mga kapatid. Dahil kung hindi kayo nakaunawa, kawawa ang kaluluwa nyo. Aalis ka, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis nito. Nung pinanganak ka, ano dala-dala mo? Ha? Nung lumabas ka sa sinapupunan ng iyong nanay, ng ina mo, ano dala mo? Di po ba? Pero ang sabi dyan,
Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Eh bakit ngayon hirap na hirap sa trabaho mo? Gusto mo talaga, mataas ka. Ikaw po ang pinaka-top. Dito ka ngayon ano tawag sa word na yan? Competition? Nakikipag-compete na dapat mataas ang grado mo. Kasi gusto mo, ikaw kilala, ma-recognize ka. Ang certificate of cum laude, ano yun? So, mataas ka, kilala ka. Dapat sa Lord ka ganyan. Para ikaw ma-recognize talaga, mayroon ka bahagi sa karya ng Diyos. Kanina, what a profit a man, he owns the whole world but loses his own soul. Yun po yun. Ito naman, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madalang anuman pag alis dito. Wala ka na nga madadala pag ikaw namatay, hindi ka pa makapasok sa inanda na kariyan ng Diyos. Dahil hindi mo siya binigyan palaga, higit pa sa lahat ng bagay. So, ngayon mamili ka na. Magpakasaya ka na kung ayaw mo naman sumunod sa Diyos. Believer ka lang, pero ang buhay mo taliwas sa nakautosan na nais ng Diyos. Wala ka madadala, oh. Nag-imba ka ngayon ng kayamanan, mga bagay na pinalagahan mo, sinamba mo, hindi mo madadala yan. Kalabitin mo katabi mo, hindi mo madadala yan. Ano? Kala mo, ha? Busy-busy ka, ha? Hindi mo madadala yan. Amen? Kaya don't worry for tomorrow. Enjoy mo lang ngayon buhay mo sa Lord. Lord, salamat. Pag ikaw may trabaho, enjoy mo lang din yun. Lord, nagtatrabaho ko, samahan mo ako. Hallelujah! Nagtatrabaho, puro ka luha. Hindi masaya si Lord. Masaya pong demonyo dyan. Ayan, malungkot na naman siya. Ayun, magkakasakit na naman yung mamaya. Galit na galit sa kapitbahay niya. Galit na galit sa kasamahan niya. Sa kaklase niya. Sa kanyang ka-workers. Tuwang-tuwa naman sa, ayan. Ayun, hindi naman siya masaya. Pero nagtatrabaho ko, I will do this for you, Lord, for your glory. Gagawa ako, Lord. Wala silang pakialam sa buhay. Dahil ikaw, Lord, nagbigay ng trabaho ito sa simula pa. Humingi ako, bigyan mo ng trabaho. Binigay ng Lord. Magpasalamat ka araw-araw. Amen mo ba? Sir, anong problema? Makinig ka. In everything, give thanks to the Lord. Di ba? Yung mga nag-graduate dyan, sana makapagtrabaho ako agad para makatulong ko sa nanay ko, sa tatay ko, sa kapatid ko, mapaaral ako. Nang binigyan ng trabaho, namili pa. Ayoko na yan kasi mas gusto ko, ganito ako, ganito. No! Sa simula mag-umpisa ka, bumaba ka dahil itataas ka ng Diyos. Amen! Hindi pwede ka agad ka sa posisyon na walang gagalaw sa'yo. No. There's a lot of persecution. Habang umaangat ka, maraming may tirador dyan. Pak, pak, pak. Dahil namumunga ka. Amen! Yun po mga kapatid. Hayaan mo sila. May word of God ka na. Sabi mo, Lord, samahan mo ako. Tulungan mo ako. Hindi mo ko pabayaan. Hindi mo ko iwanan. Mananagumpay ako. Tatayo ako kasama ka, Panginoon. Hallelujah. Lalo ka na sa prestigious company ka na, o may work ka na maayos, pasalamatan mo na yan sa Diyos. Hallelujah! Mahirap po mahanap ng magandang lugar, magandang company. Pero ang Diyos po, nilagay ka dyan, may panukala, may plano, simula pa kanina, binigay na ng Diyos yan, pamalaan mo na lang. Hallelujah! Glory! Yun po yung mga kapatid. Be satisfied. Discontentment of the heart is not from the Lord. Be content and give praise, honor, and glory because God is with you and behind, before, and behind you. Amen! Kulang tayo ng faith. Kulang tayo ng pagtiwala sa Diyos. Kulang tayo na, Lord, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang paglilingkuran ko. Hindi tao. Ikaw ang Panginoon ko. Amen po ba? Yan, nakita niyo yung ginagawa ng Lord sa buhay ni Pastora? Araw-araw ko nandito. Akala hindi ako nag-aaral. Pero karunungan ng Diyos. Dahil siyang in-honor ko sa bawat kilos galaw ko, hindi ako, kami pinabayaan ng Diyos. Kahapon, worry na naman ako kasi
Wala na naman ako pang labor. Pagbalik namin, mayroon na naman kumalabit. Ito, palakpakan natin ang Diyos. Nakita niyo po ba? Alis dito, nalungkot ako nako. Pag-uwi, mayroon. Pag-gising kaninang maga, mayroon na naman, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Buhay ang Diyos, mga kapatid. Maging totoo ka lang sa Diyos. Glory to God. Why am I saying this to you all? Parang faith mo ma-develop. Diyos mo ay buhay. Nagbigay buhay. Sa simula pa sa Genesis, binigay na ng Diyos ang patutuo na ikaw mamahala, dominion over all if you obey and follow His instruction. Amen! Hindi na puro problema ang iyong palagaan. Problemahin mo ngayon, kung ikaw istataas ng Diyos, paano ang pamalaan? Amen! Glory to God. Thank you, Lord. Amen po ba? Alam ng Diyos pangailangan natin. Basic lang yan sa Diyos eh. Yung needs mo. Amen po ba? Alam ng Diyos yung ano ipoprovide niya sa'yo, yung needs mo lang. Kasi kung binigyan ka ngayon ng yaman kaagad ng Diyos, wala ka dito. Lumipad ka na. Nag-shopping ka na sa Hong Kong, sa Bangkok, kung saan-saan, dahil may pera ka na. Pero kung low profile ka lang, yun, humility and humbleness to God, yun ang masarap. Kasi akala nila wala ka, ikaw pa lang may-ari ng langit at lupa. Tama pa ba? Amen. Parang hindi kayo maniwala eh. Pastora ba may pera yan? Tingin nyo wala, pero mayroon. Dahil may-ari ako ng langit at lupa. Amen. That is faith. Amen. That is faith. We have, because we have God, the Almighty God, the owners of the universe. Nagugutom ba kayo dito pag nandito kayo sa church? Wala. Ano niluto ni Pastora kahapon? So may nagdalaw sa akin, Pastora, galing-galing mo magluto. Umalis, hindi natuloy nakatingin ng kalderetang kambing. Palakpakan natin ang Diyos. Ano? Sabi ko sa inyo eh, hindi lang architect o engineer si Pastora, kusinera pa. Amen! So sana tayo? Hallelujah! Alam ng Diyos ang pangailangan mo, kapatid, huwag kang mag-worry. Kailangan magsimula tayo sumuli in the beginning. Sa Genesis pa lang, pinakita ng Diyos, dominion. Binigyan ka ng authority ng Diyos, gamitin mo. Ngayon, may utak ka, may dunong ka, may kaalaman ka, gamitin mo na lang para sa kapurihan ng Diyos. Amen! Glory to God, hallelujah. Balik tayo doon sa ano? Sa Genesis, chapter 8. Balik tayo sa verse 14, ano ba sinabi? 14, sige. 14. Ayan. Ha? Sige, dyan lang muna. Tinawag sa ikatlong sanga, umagos naman ito sa silangan na sira ang ikapat na sanga. So nakita niyo po ang plano ng Diyos. Sige lang. Lahat po mayroon na nakahanda. Mayroon na daluyan. So ano wino-worry natin? Kung hinanda na ng Diyos para sa iyo yan, pasalamatan mo na lang. Kasi sa simula pa sabi nga sa ating binabasa, kung kailangan mo pagkain, kaya nga may yung halamanan, may maagos na tubig para may dilig, para hindi mamatay. Ginawa na ng Diyos yan. Kaya nga po, kailangan mong pagkain. 1 Timothy again, chapter 6, verse 8. Kaya dapat tayong masayahan. Ano sabi? Kung tayo may pagkain, bakit di ka pa rin masaya? Parang kulang pa rin. Kakabili mo lang ng damit, isang suot lang, hindi ka na masaya, bili ka na naman. Kalokohan yun. Kaya nga sabi, dapat tayong masayahan kung tayo may pagkain at bakit wala ka pa rin kontento? Ano ba hinahanap mo talaga? What do you need? Sinabi sa umpisa na Jesus eh. Nakuha mo? Kung food lang kailangan mo, pinrovide naman ng Lord yung halamanan. Bakit hindi ka pa rin masaya? Yun ang tao, walang kasayahan. Kaya sa 1 Timothy, kaya dapat tayong masayahan. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging masaya ka na.
Si Nanay Lani nga, wala siyang problema. Yung bahay niya doon sa tabi ng ilog, oh. Sa ilog ba yun? Bakit masaya siya? May ngiti pa. Okay na siya doon, basta mayroon lang sa duyan. Ba't ikaw, nakahiga, nakatulog ka pa sa malambot? Bakit nakabusangot? Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo po ba? Hallelujah. Ano nangyari kay Adan at Eva? Binigay na ng Diyos ang creation sa beautiful garden, hindi pa rin nasayahan. Nakita niyo po? Gumawa pa rin ng mga bagay na ikasira nila sa harapan ng Diyos. Sana wag tayong ganyan. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng uri ng puno, halamanan, lahat. Pero hindi pa rin masaya sila, sumunod sila sa bulong ng kaaway. Amen? Amen po ba? O, masabi ni Nanay Lani, masaya na sa maraming gulay. Amen? Dapat ganun din tayo lahat. So, sabi po, hindi lamang pagkain mahalaga, hindi lamang gulay, hindi lamang tinapay. In Matthew chapter 4, verse 4, we need spiritual food. We cannot live by bread alone. Ayan ba? Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, hindi lang puro kain, hindi puro lamon. Kailangan may word of God ka na pinapamuhay. Kaya nga, kailangan magbasa para matuto ka. Para hindi ka malinlang ng maling katuruan. Amen! Hallelujah! Kailangan mo talaga palagahan ang salita ng Diyos. 1 Peter chapter 2, verse 2. Ano ba mo? Tuyo ba yan? Sapsap? Ano ba yan? Sige. Gaya ng sanggol, kayo'y mananabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So the importance of the Word of God, that's why we need to gather in the name of the Lord in His place para pumatuto tayo, lumago tayo, at mayroon tayong katiyakan sa kaligtasan natin. Kaya this is our spiritual milk. Amen? Amen! O yun, masagot kayo. Nagagalit na si Pasura eh. Kailangan ka talagang hindi rin biya. Amen po ba? Ginigising ko lang kayo. Desire spiritual milk. Kasi po, mahalaga yung salita ng Diyos tayo lumago. Lumakas. Kung mayroon niya naglilin lang sa paligid natin, may word of God ka, para kang isang puno na hindi rooted sa buhanginan, ikaw nakatanim na sa malalim na, kumbaga sana ang pundasyon mo ay si Kristo na sa buhay mo. Kaya wala ka na nakitang mali, malahat masaya ka na. Amen! Sabihin man nila na ikaw ang pinakamaganda, okay, salamat. Di ba ikaw lang yung pinakasipsip, salamat. Wala silang pakialam kasi you know who you are in Christ. Amen! Walang tao yan eh. Mahalaga ang Diyos sa buhay mo. Amen? Glory to God, mga kapatid. Salamat sa binigay ng Lord ng karunungan. Kanina madaling araw niya lang ito binigay. Si Lord po, nagbibigay sa atin ng provision, pagkain, sa ating katawan at sa ating kaluluwa. Kaya wag na kayo lumayo sa Diyos. Yun ang advice ko. Hawakan nyo siya, ihag nyo pa siya. Nagkamali man kayo, nagkulang man kayo, humingi ng tawad, lumuhod kayo magpasalamat. Yun lang susi. Nothing else. Amen po ba? You need to be faithful with God. Sige, balik tayo sa Genesis chapter 2, verse 15. 2:15. Inilagay ng Panginoon Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin. Ito paalalahanan nyo lagi. Nilagay kaya ng Diyos para pagyamanin at pangalagaan. Nakuha niyo po ba? Responsibility mo yan. Kung binigyan ka na ng Diyos, dinalagay ka sa lugar na yan, ibig sabihin responsible ka na dyan. Be contented. Gawin mo na lang tama, mabuti, pagyamanin ka na ng Diyos. Hindi lamang sa yamang samantala, karunungan, pagyamanin ka ng karunungan, health, good health, because you trust and believe God give you strength. The joy of the Lord is my strength. Paano ka hindi malakas kasi lagi mo iniisip yung kapwa mo, yung tao, yung sino-sino. Isipin mo ang Diyos mabuti sa'yo. Ang Diyos ay maganda sa'yo. Ang Diyos makagawa ng maayos na buhay sa'yo.
Amen? Hallelujah. Yun lang po. Sige, tuloy pa. Sige pa, Luis, dyan. 16. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang lalimang bungang kahoy sa halamanan. Dito po, nagbigay po ng instruction ng Diyos. So, pag nagbigay ng instruction ng Diyos sa'yo, sundin mo na lang, hindi ka mapapahamak dyan. Kaya may word tayo. May napakinggan kayo every Sunday. God gave us instruction to follow and obey so that we'll be blessed forevermore. Amen po ba? Kaya mga kapatid, why we worry? Ano yung pinag-alala mo? Ano pinangangamba mo? Lahat po tayo may responsibility. Amen? Responsible ka, hawakan ang binigay na ng Diyos na buhay sa'yo. So paayusin mo na, gawin mo na lang yan. Trust God into your life completely. Amen? Hallelujah. Kaya pag wala tayo obedience sa God, wala tayo obedience sa Lord, walang tulong mula sa Diyos. Pabayaan ka niya na lang gumawa ng sarili mo. Kaya balik ka na naman sa zero, sa basic. Umpisa ka na naman sa uno. Kasi hindi mo natagumpayan. Why? Nag-rely ka sa sarili mong pakiramdam, kaisipan. Rely upon God, trust God. Kahit magulo pa yan, may sitwasyon pa yan, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Lord, alam ko pa, ayusin mo ito, pagaanin mo ang problema ko. Hindi ka marunong magpakumbaba sa Diyos eh. Yun lang yun mga kapatid. Kaya wala na tayo dahilan sa Diyos. We need to come back to God and ask the Lord's help. Amen? So that God's victory is in your life always. Kaya, ano pang pinakamahalaga? Kanina po mahalaga, ano sabi po kanina? Kailangan natin pagkain sa ating katawan. Pangalawa, kailangan natin maging totoo, faithful to God. Pangatlo ay kailangan natin fellowship to one another. We need fellowshipping. Amen? Sige nga, Luis, buksan natin yung Genesis 2, 18 to 25. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoon, Yahweh, hindi mabuti mag-isang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop na makasama at makatulong. Kaya we need to love one another. Mayroon ka lagi, kasusyo. Kasusyo sa prayer meeting. Hello? Mayroon ka, sister, pray tayo. Mayroon ka kinakausap na elder. Mayroon ka kinakausap na kapwa mo to release yung godly people na para makapagbigay ang Diyos ng instruction sa buhay mo. Malaga po yung fellowship sa isa't isa. Para mayroon po kung yun po lalo na nakakilala sa Diyos, mabigyan kang tamang instruction. Huwag tayo pumunta dun sa unbeliever, wala naman ibang sasabihin sa iyo yan, patungkol pa rin sa sanlibutan. Totoo ba? Ha? Kung ako sa iyo, ayoko na dyan. Huwag mo na batiin. So, sul. Wala na tayo dyan. As the Lord's guidance, because you are responsible sa lahat na binigay na ng Diyos na kaayusan sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nothing else to worry, church. Kaya hindi, sabi din, huwag kaligtaan ng pagtitipon. Sa Hebrew chapter 10 yan, verse 25. So, huwag kayong sa eskwelahan, umulan bumagyo, hindi kayo nag-absent. Amen po ba? Bakit? Magagalit si professor. Pero sa Lord, saka na lang ako magsimba, busy ako eh. Pagdating sa Lord, wala akong time. May Bible study doon. Wala eh. Maglalaba ako, magluluto ako, magkapit-bahay ako. Pero yung sa pagtungkol sa Diyos, wala. Nakuha niyo po ba? Pero sabi dito sa Hebrew chapter 10:25, huwag kaligtaan ng pagtitipon. Kaya para to encourage one another. Yun lang po ang trabaho natin, church. Kaya ang Diyos po ay nagpo-provide, hallelujah, ng ating pangailangan, physical, spiritual, at sa ating pagkihalubilo sa kapwa. Sa Diyos galing lahat po yan. Ang Diyos po, nagre-release din ng forgiveness sa ating lahat. So you know how to forgive other, lalo na nagkasala sa'yo. Release forgiveness to those who hurt you. Because if you don't know how to forgive, hindi ka rin mapatawad ng Ama sa langit. Instruction ng Bible po yan, hindi ko instruction. Sa mga taong gumawa sa'yo ng mali, patawarin mo sila. May Diyos eh. Naintindihan nyo? Kayo ba papayag hindi patawarin ng Diyos dahil ayaw nyo magpatawad sa kapwa? Of course not.
ang matalinong tao, release forgiveness so that the Lord our God will forgive us. Forgive those trespass against us and lead us not into temptation. Diba sabi sa Our Father? Sige nga, memorize nyo pa ba Our Father? Sige nga, Our Father, who art in heaven. Ano daw? Ano na? Forgive those trespass against us and lead us not into temptation and deliver us from evil. Amen. So prayer yun na model prayer ni Jesus na tinuro sa mga alagad na you need to forgive those trespass against you. No, naman sa mga nagkasala sa inyo, you need to release that forgiveness so that our Father in heaven will forgive us. Maliwanag po, turo po sa Bible yan. Siya lamang po, ang Diyos lamang makapagpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya come to the Lord and ask mercy and grace and His forgiveness. Kaya anuman pangailangan mo ngayon, narinig mo na ang pahayag ng Diyos, ang kapayagan sa umagang ito, gusto ng Diyos mapagpala ka. Gusto ng Diyos mabless ka. Kung ano man needs mo today, need mo spiritual, need mo palaman ng tiyan mo, need mo kaunawaan. Now, that is the revelation of God into your life. Trust God, believe in God. Forget those surrounding na hindi naman sila Diyos. Ang Diyos po ay makapagbigay sa iyo ng katiwasayan. Amen? Yun lang po ang mensahe. Wala na tayo ibang hanapin pang word because in the beginning, in Genesis, God's already made everything for His creation. Kaya in the beginning was the Word, and the Word was with God, and became flesh. Si Jesus na po yun. So ano pang kailangan natin, kapatid? Kailangan nyo prayer? Kayo muna lumapit sa Diyos. Kasi kung ipag-pray ko naman kayo lagi, pag-pray dito, pag uwi nyo, nanguumbag na naman kayo, wala blessing dyan. You need to humble yourselves to God and ask the Lord's help. Lord, ayoko ng ganitong uring pagkatao. Ayoko ng uring ganitong buhay. Lord, samahan mo ako. Tulungan mo ako. And the Lord will listen to you. Like my prayer about this place, in this place of Arenda. Sabi ko, Lord, wala kaming kakayanan. Ang mga kapatiran, wala din pong kakayanan. Kasi po, ano lang trabaho ng bawat isa dito? Amen po ba? So, hindi ko masisi kasi yun lang naabot nyo. Yun lang nakalagayan nyo, sitwasyon nyo. Hindi naman kayo may-ari ng mga mansyon o maraming businesses. So, wala tayo papagawa. But I trust God. And now, God's perfect time, binigay niya. Nang numpisa na, wala nga hawak, pero tuloy-tuloy na dumalo yung biyaya ng Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Amen! Sino ngayon nakikinabang? Nakaupo ka ngayon, hindi ka nainitan. Wala electric fan, pero mainit po ba? Tapos nagsabi mo ngayon, dapat aircon na to. E di magbigay ka. Amen po ba? Hallelujah. Nangangarap kang dapat malamig. E kung malamig, air condition na to, sarado na, matutulog ka naman dyan, wag na no. Wag na. Di ba? Tama di po ba? Kasi masarap matulog sa malamig eh. Kaya tama na yan muna ganyan. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. So mga kapatid, what do you need? Ano pong kailangan mo? Ano? Ano pa? Ano pa gusto mo? Wala ka nang gusto. Gustuin mo na lang gustuin mo lang ang Diyos. Mananagumpay ka. Amin po ba? Kaya encourage you. Tama yung ginagawa nyo dito sa Block 18. Encourage one another through your fellowshipping. Malaman mo ngayon needs niya. Wala palang matirhan, wala palang makain, wala palang pakonsulta. Kasi you're fellowshipping to one another po isang malaga to encourage them na may Diyos. Amen? Kaya yun tayo. Hindi tayo magpabaya sa isa't isa. Andun yung tulong na maibigay natin kung mayroon tayo. Kaya hindi ka rin pagkukulangin ng Diyos. Why I'm saying this? Para maturuan kayo, believe in God, but obey and follow His instruction. Amen? So, ano pang gusto marinig ng mga kapatid natin? Binigay na ng Diyos sa yung ang instruction ngayon. You need to obey and follow. God first. Amen? Dahil pag ikaw namatay ngayon, hindi naman sana, wala kang madadala. Nung pinanganak ka, wala kang dinala.
Ngayon, mamatay ka, wala ka rin dalhin. Kaya unahin mo ang Diyos para makapasok ka sa kanyang kaharian. Yun ang maganda. Amen po ba? Eh, hindi na ako magdasal ng 40 days sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Pastora, pwede po padasalan kasi sabi ni sister, pag namatay sa dasalan, ngayon pa lang makinig ka na. Para tiyak na tiyak ka, makapasok sa kaharian ng Diyos. Yun lang din mga kapatid. Paano tayo minahal ng Diyos? Mahalin din natin ating kapwa. Amen? Mahal niyo pa ba ako? Are you sure? I love you all. Amen? Wala na iba. I love you all talaga. Kaya kung di ko lang nagmamahal sa Diyos, bahala ka sa buhay niyo. So yun po, di po ba? Amen? Kaya purihin ng Diyos mga kapatid because still we are here. Still we have this place. Inaayos pa ng Diyos para sa lahat. Kaya wala na tayong hilingin pa sa Lord. Can we come to the Lord right now? Brother? Pwede ba tayong magtugtog ng worship for to glorifying God into our lives? Para masalamatan natin ang Diyos. At kung nais nyo po talagang natugunan yung inyong kahilingan, what do you need?